charter change. Yan, kaibigan natin at Board of Director ng PTV, ng People's Television, si Professor Antonio Contreras, Political Analyst. Professor Contreras, magandang umaga po, sir. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga, Aljo. Opo, ano po saloobin ninyo dito sa pagbuhay muli ng charter change? Opo, napapanahon na ba at sa anong provision tayo dapat tututok? Politika o ekonomiya? Alam mo, matagal lang ating saligang batas, 1987 pa yan. Opo. At kitang-kita naman natin, ako personally, pag tinitingnan ko, marami dyan mga provision na dapat kailangan palitan. Linawin, medyo malabo, at nakita nga natin dito sa nakarang impeachment o kasalukuyan pa rin impeachment complaint kasi na-archive lang. May mga words like kailangan rin namin ibig sabihin ng forthwith. Kailangan ba na kapag yung mode ng pag-impeach ay ang mismong House, one-third, more than one-third ang nag-file, like kailangan pa ba ng hearing, etc. Yung mga ganyan dapat nililinaw yan. But beyond this, there are other important issues like economic provisions, even the political structure. Napapanahon na ba na magkaroon tayo ng Senado at kung ito ay ikikip natin, ano ba dapat ba yan? May senatorial districts din tayo na katulad ng sa Amerika na kada state may 2 senador. Sa atin pwede bang may regions na rin na senador para maiwasan natin yung mga puro lang popular na may mga pangalan ng nananalo? May mga ganong klase ng mga question. So, para sa akin, dapat ay panahon na. Ngunit ang mood dapat ng pagbabago ay hindi dapat sila-sila, hindi dapat Constituent Assembly. Dapat mayroong Constitutional Convention. At nakikita ko rin yung pangman ng iba, kung kon-kon yan, baka sila-sila din ulit ang mahalal, yung mga sikat, etc. Di ba? O therefore, magkaroon tayo ng very strict na provision. Hindi ka dapat humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Dapat ikaw ay, at pagkatapos ng termino mo bilang constitutional delegate, ay hindi ka pwedeng tumakbo for the next 10 years or 5 years. May ganong klase ng provision dapat. At hindi ka dapat, wala ka dapat kamag-anak na politiko within the, sa tatakbuhan mong distrito. May mga ganong klase ng dapat na At may portion din dapat din tayo na appointed, katulad ng mga experts. Like ako bilang isang political scientist, kailangan natin siguro ng mga expertise yan. So merong technical representatives na dapat ina-appoint ng kanilang mga, kunyari kung political science, ang mag-a-appoint siyempre yung political scientist sa bansa. Kaya kami ang magkakaroon ng seleksyon kung sino ipapadala sa CONCON. May mga ganun dapat tayong mga provision. Dapat tiyakin na walang politiko o kamag-anak ng politiko na mahahalal na CONCON delegate. Maganda ho yan, ha? Professor. Kung may kamag-anak man siya, hindi dapat siya tumakbo for the next 5 years or 10 years. So CONCON. Disqualified. Sa tingin mo, kung sakasakali ho, sir, matuloy ito, ano dapat unahin ng, kung magkaroon po ng CONCON, Constitutional Convention, anong dapat tatalakayin dito? Political provision or economic provision? Kasi para sa akin, sir, dapat unahin dito, tatalakayin dapat dito yung dynasty, political dynasty. Ayusin niya. Ano ba? Matagal na pong yan ay dapat inuuna. Maraming mga provisions tayo na dapat inuuna. Actually sa 1987 Constitution, pinagbawal na ang dynasty, kaya lang kailangan ng enabling law. So kailangan palakasin natin yung kailangan balikan natin ang strukturang politikal sa ating bansa. Mananatili ba dapat tayong presidential o kailangan na natin maging parliamentary? Dapat ba tayo ay unitary o dapat maging federal na bigyan ng talagang full autonomy mga regions? Yan ay mga kailangan pag-usapan sa may mahinahon, hindi politicized na proseso. Okay. Kaya kailangan natin ang CONCON should be very professional. Hindi dapat partisan. Yung term naman ng mga local government units, tama lang hubang 3 taon? Then after that, magbobotohan na naman tayo for another 3 years hanggang matapos ang term niya for 9 years? Well, sa akin kasi immaterial kung gaano ka-frequent ang elections kasi may argument naman kasi lalo pag sa local officials ng executive, siguro kailangan doon ng medyo mahaba-haba yung termino dahil planning yan di ba? You plan for
kunyari may 5-year development plan ka, alam Yes, naman sir. natin yan sa strategic planning. So paano kung 2 taon o 3 taon lang ang termino mo? O katulad sa barangay, maya't maya naudlot pa, may pinupospone or kaya, may mga ganon. Pag executive, sa tingin ko, valid na medyo longer ang term. Pero pagdating naman sa mga legislature, kasi yan, sa Amerika nga, ang member ng Congress yung House, 2 taon lang, tapos mag-eleksyon na uli. Kasi may logic dyan eh. Yung mas madali dapat nating pinapalitan ang mga kinatawa natin sa paggawa ng batas. Kasi sa kanila man legislation eh. Di ba? So they can have a shorter term, they could be re-elected as often as they want. These are things that should be debated. Kasi ang issue ko naman sa pagdating sa term limits, ito ay problema din kung limitahan mo tapos i-rotate lang naman sa mga sa mga tao na papalit-palit lang naman sila ng kanilang mga yung nanay, yung tatay, whatever. Dynasty pa Nasisira rin. din yung Dynasty konsepto pa rin ng ho tayo. dynasty. Oo, opo. So kailangan pag-usapan yan kasi may advantage ang may term limit, may advantage ang shorter, may advantage ang longer. Anong babagay? Sabi ko nga ako personally often sa may executive positions like mayor, even president, even yung mga yan ay pwedeng kailangan mahaba-haba kasi you are in the implementation. Tama. Alam mo naman natin pag nag-implement ka kailangan may continuity. Pero pag lawmaking katulad ng mga konsehal, katulad ng mga bokal, katulad ng mga member ng Congress, hindi nagmamatter diyan kung mahaba o maikli ang panahon ng iyong panunungkulan. Yan ay at actually sa ibang bansa nga ang posisyon ng member ng legislature ay part-time eh. Okay, sa legislator. Yun yung hindi ka babayaran ka lang pag umattend ka ng session eh. Sa pagka-president. At saka pwede mong i-keep ang profession mo, mananatili kang doktor pero member ka din ng legislature. May mga ganyang bansa. Okay. Sa executive, halimbawa na lang mayor o kaya ng presidente, mga ilang taon dapat at meron man dapat na re-election sa kanila? Halimbawa presidente, sir, presidente. Opo. Sa akin, ang maganda yung sistema natin dati na ang presidente 4 years pero may re-election. Na parang sa Amerika. Opo. Na 2. So a maximum of 8 years but you can be re-elected. Ang mga governors pwedeng mga ganun din, 4 or kaya pwede pa nga na medyo 6. 6 parang gano'n. I have no offhand, I don't have, but I think the US system works na 4 na taon ng presidente pero you can be re-elected only once. Okay. So Sige. Maximum 8. Sa usapin ng pang-ekonomiya, hindi pa rin nawawala yung investment na makukuha natin sa mga foreigner. Pwede na bang baguhin natin yung provision pang-ekonomiya na ang mga banyaga, pwede din ang bumili ng mga ari-arian dito, real estate, ganun ho, o ganyan. O para dito na sila mamumuhunan kasi may mga restrictions sa 60-40. Opo. Sa Pilipinas? Well, kailangan pag-aralan ng mabuti kasi sa akin kasi ang dapat ang ekonomiya ay iniiwanan sa dynamics ng market. Hindi dapat nile-legislate kung ano yung i-liberalize, ano yung i-open. Depende sa market forces. Ang tendency kasi pag isinulot mo sa saligang batas na ito pwedeng i-open, ito hindi, kailangan mo palitan uli ang saligang batas kung nagbago na ang market dynamics. Para sa akin. It should be left to the market and to experts to decide. Kasi kunyari, parang katulad din yung minimum wage, hindi mo naman pwedeng ilagay sa saligang batas sa minimum wage sa eksaktong amount kasi nagbabago ang ekonomiya. Di ba? So man ganon, hindi mo rin pwedeng sabihin na ito ay sara sa foreign sa foreign investments. Paano kung mas maganda para sa ekonomiya na buksan, i-liberalize yung sektor na yun ng ekonomiya. So yung mga ganyang technical issues dahil hindi hawak ng the more that the government intervenes in economic forces, the more that there is a tendency to distort.
ang gawin na lang, i-set aside na lang kung ano yung dapat talagang i-ensure na serbisyo ng gobyerno like healthcare. Dapat yan, serbisyo ng gobyerno yan, edukasyon. Dapat yan ay serbisyo ng gobyerno. Dapat, yung sabihin ito dapat ang pinagkakagasan, edukasyon, healthcare, kalusugan, public works, etc. Pero yung kunyari, pipigilan mo ba ang isang foreign institution na pumasok para ma-establish ng university? Well, that is something that we should be arguing kung pipigilan mo. Pipigilan mo ba ang isang foreign entity na magtayo ng isang magandang airport? Samantalang mas efficient yun kumpara mo kung tayo magtatayo, mag-operate. So mga ganong klase, kailangan mong protektahan natin ang interes ng mamamayan, pero huwag natin pigilan ang puwersa ng pamilihan. Kasi baka minsan, pag alam naman mga ekonomista ito, kapag pinipigilan mo yan, mas lalong napapasama ang Tingnan mo na lang nung katulad ngayon, kunyari sa presyo. Kaya tayo minsan nag-i-import ng mga bigas dahil masyadong kulang ang supply naman sa lokal, di ba? Kung pagbibawalan mo yan, ano mangyayari? Di tataas ang presyo ng kulang ang ating supply. So may mga gano'n, hindi mo pwedeng basta-basta sabihin na bawal ang isang bagay pagdating sa ekonomiya. Ang nais din ng ilang mga mababatas na i-amend ang ilang mga probisyon, lalo na dyan sa usaping pampolitika sa ating 1987 Constitution, ito pong mga ambiguities. Yung interpretasyon kasi ng lalo na ng Korte Suprema. Yung may mga kataga dyan sa mga salita, mga words na ambiguous ba, na iba-iba. Halimbawa, forthwith, sabi nila, dapat dito malinaw. Para maiwasan natin ang pagkakalito-lito, mga interpreters napakarami. Anong masasabi niyo dyan, Professor Coteras? Tama naman po, sapagkat dapat talaga na well, of course, the ganito po yan kasi. Ang Korte Suprema, talagang dyan yan to interpret the law. Opo. So ang premise kasi ito, minsan ang batas may ambiguity. Opo. Kasi kung napaka-precise ng batas, di na natin kailangan ng korte. Hindi na kailangan sinasadya talaga. I-implement mo na lang. Di ba talaga? Well, hindi naman sinasadya, pero sadya talaga minsan na paano mo i-interpret ang ganito provision. But in any case, the clearer the Constitution, the lesser would be for judicial overreach. The lesser the Constitution, the lesser vague the Constitution, the clearer it is. For example, sa forthwith, kung talagang nilinaw na kapag 1/3, if the impeachment complaint is filed by at least 1/3, then there will be no more referral to the committee, no more hearing at the level of Congress, and the complaint shall be immediately referred to the Senate for its immediate action. Pag gano'n, hindi wala ng room for interpretation yon, right? Pag gano'n yung provision. Siguro gano'n na. Parang siguro na natatawa nga ako, Aljo, kasi parang gano'n na siguro tayo kagulo sa bansa. Para kailangan ng para tayong grade 1 na kailangan turuan ng 1, 2, 3, 4. Di ba? Kasi nga maraming nag-aabuso o maraming mali-mali ang na-interpreto. Kaya gumagawa sila ng sariling interpretasyon. Opo. Ano naman ang saloobin ninyo dito po sa investigation na ginagawa po ngayon ng Executive Department sa posibleng malawakan grant scheme na itong katiwalian sa pagpapatupad ng flood control projects? Ay nakakalula talaga po naman nung biningnan ko yung website ng presidente, isumbong mo sa pangulo. Tiningnan ko lang yung mga, sabi ko ganito pa kalalaki ang mga flood control projects, may umabot ng mga 189 million, 200 million. Tapos like for example dito sa kinatitirahan ko, tiningnan ko itong bayan na ayokong banggitin ng pangalan, di ba? Baka mamaya di clinic ko, kanya, may dosing project, mayroong pang malapit sa bahay ko dapat na barangay. Hindi ko naman nakikita. Parang wala naman ako nakikita ng ganung kalaki. Kasi pag ganung kalaki yung budget, di ba? Dapat makakita ka ng malaki din pagkilos. Kunyari, revetting o trip-prop ng isang ilog. Unang-una, sabi ko yung ilog na yung creek lang naman yan parang dito. Parang sabi ko, nasan yung river na yan? Parang wala naman ako nakikita na parang malaking earth. And then, yung lugar, ang nakakatawa, yung lugar na binabaha talaga ito sa bayan namin, tingnan ko doon sa 12 na project, umiisa walang project. Doon sa lugar na binabaha. Na laging every time na lang pag pumupunta ako sa kabilang bayan, yan yung pag umuulan, magdadasal ka, baka stranded ka pag pumunta ko doon sa bahay ng anak ko,
Baka sabi ko, pag malakas ang ulan ako, baka bagyo, hindi na ako makauwi dito sa bahay ko dahil baka bahana naman doon sa lugar na yon. Bakit hindi yun, walang project doon? Di ba? Parang doon sa mga barangay na mga hindi naman binabaha. Well, yun yung isang example na siguro kailangan talaga yan. Maganda yung ginawa ng Pangulo na ito yung sinasabi namin na transparency sa accountability. Yan ang good governance, lalo na sa flood control. Ayokong sabihin to na hindi maganda pakinggan, pero gano'n na rin ang naging epekto. Maganda rin yung nangyari na sunod-sunod yung mga pagbaha. Kasi talaga nagkaroon ng pag maraming nagtatanong bakit ganyan? So ayan, napilitan tuloy ngayon na buksan. Kaya ayan, lahat tayo ngayon pwede nang tumingin doon sa website na yun. I-click mo lang, hanapin mo yung bayan mo, makikita mo nakalista lahat. Ano yung project, saan nakalugar, ano yung amount, at pwede mo sino yung contractor. Yun na nga, nasiwalat na yung mga contractor dito. At nakikita ng ilan dito, Professor, doon pa lang sa paggawa ng budget dyan, may mga, ang dami yung mga nagsasamantala, mga budget insertion, hindi alam dyan sa mga small committees. Yun, nagkakaproblema Ito lang yung halatang-halata. Dahil ako gumagawa din ako ng budget pag mga project maliliit lang sa research, diba? Dalawang project na magkaiba pero eksaktong amount. Like 189 million. Oo nga. Yung isa 189 million. Without any decimal, ha? Parang sabi ko, shit. Sorry, ha? Parang sabi, parang halata mo talagang dinuduktor to. Kasi pag naggagawa ka talaga ng tunay na budget, ang budget ay may, iba-iba figure niyan. Talagang hindi yan yung eksaktong 100. Diba? Parang siguro sinabi, sige, itulad mo na lang siguro doon sa isa. Ibig sabihin, walang project proposal na detalyado. Kasi kung gagawa ka ng flood control, siyempre alam mo, magkakaiba yung lugar, alam mo ilan ang ganitong kailangan mo, ilan ang labor na kailangan mo, etc. Mag-iiba yung amount. Kahit yung figure mag-iiba, ito eksakto. Hindi nakakaduda yun. Yun na lang. Opo, okay. Yan ang sinusuri ngayon ng Pangulong Marcos sa pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Maraming salamat po sa inyong pananaw sa isyong ito, Professor. Walang problema po. Professor Antonio Contreras, isang political analyst. Thank you so much. Good morning. Good morning. Thank you. Thank you. Thank you po. Si Aljo Bendijo sa